Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan para sa isa na namang reaction video at komentaryo. At ngayon ay pag-uusapan natin ang video o balita galing dito sa channel ni Philippines Trending News. Ayan mga babae, don't forget to subscribe at i-like na rin natin ang kanyang video at supportahan po natin. Nandiyan po sa ibaba ang full video link. Paki-click nyo lang po at i-subscribe at supportahan natin ang kanyang channel. Right? So at eto na nga, sabi nga po niya dito mga babae, PBBM, Amerika, Japan, nasa Pinas na, tatapusin na ang China, West Philippine Sea. Well, totoo ba nga ba yan? Balita na yan. Alamin natin yan, Pilipinas, umalarma na. Well, eto ngayon na mga balita ngayon mga babae, Pero syempre bago ang lahat, shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Abay, kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanilang tinalakay nga sa bilateral meeting ni Indonesian President Joko Widodo ang issue naman dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea at iba pang mga regional issues. Palalakasin din ng dalawang bansa ang seguridad, kabilang dito ang pinaigting na border patrol. Sa joint press statement, sinabi ni Pangulong Marcos, naging mabunga ang kanilang pag-uusap ni Indonesian President Joko Widodo na kapwa binigyang diin ang dalawang lider na kapwa sila nanindigan dito sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Ayon sa Pangulo, ang Pilipinas at Indonesia ay kilalang malapit na kapitbahay at nagkasundo na ipagpatuloy ang kooperasyon sa politika at seguridad. Binigyan din naman ni Indonesian President Joko Widodo na kanila din na napagkasunduan ang pagpapabilis sa pag-revise sa border patrol agreements sa pagitan ng Manila at ng Jakarta. Samantala, nagkasundo naman ang Pilipinas at ang Indonesia na palakasin pa ang kooperasyon, partikular na sa politika at seguridad. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo na palakasin ang kooperasyon sa politika at seguridad. Sa joint press statement ng dalawang leader matapos ang bilateral meeting, binigyang halaga ni Pangulong Marcos Jr. ang malaking ambag ng Indonesia para sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinabi ng Pangulo na nagkaroon sila ng produktibo at tapat na pag-uusap o diskusyon sa regional mutual interest, partikular na sa usapin sa West Philippine Sea, gayon na rin sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Association of Southeast Asian Nation Growth Areas. Samantala sa panig naman ni Indonesian President Widodo, sinabi nito na 3 bagay ang kanyang binibigyang diin sa kanilang bilateral meeting kay Pangulong Marcos Jr. Kabilang na dito ang politics and security kung saan nagkasundo sila para sa mas pinaigting na border patrol at border crossing. Sa usapin niya ng ekonomiya ay bubuksan nila ang merkado upang suportahan ng Pilipinas ang coffee products ng Indonesia. Hiniling din ni Widodo sa Pangulo na bilisan ang konstruksyon ng North to South Commuter Rail Project. Kaugnay nito, pangatlong bagay na ipinunto ni Widodo ay ang pagpapalakas sa Association of Southeast Asian Nations Centrality and Unity at ang pagkumpirma nga ng suporta nito sa pag-iral ng Association of Southeast Asian Nation International Law. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Be one of our closest friends and regional partners. Our many commonalities in geography, history, and culture have fostered deeper and more comprehensive engagements at various levels spanning defense and security, maritime operations, trade and investment, tourism, people-to-people exchanges, amongst many others, and I might add, a strengthening government-to-government relationship. As like-minded developing nations, the Philippines and Indonesia. Inyong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama sa Indonesian President Joko Widodo. Japan, Pilipinas at Amerika mga sangkay na bisto nga ba na naghahanda na po sa digmaan laban sa China? Diretso na po tayo mga sangkay dahil nga po matindi itong pag-usapan natin ngayon. Ang Japan di umano at Amerika kasama po ang Pilipinas eto na nga ba, nagre-ready na po sila sa isang malaking digmaang pandaigdigan. Ayan po, Japan PHRAA
posibleng hudyat ng mas maraming military agreements sa mga dayuhang bansa ayon sa ilang grupo. So ito po yung nakikita nila ngayon, mga sangkay, na isa raw po itong preparation for war. Actually, hindi naman siya preparation actually for war, no? Parang agreements pa lang po ito, military agreements, mga babayan, no? Na kung saan posibleng magkaroon po sila ng parang yung sa Amerika at Pilipinas, no, yung Mutual Defense Treaty, no? So pwedeng after po netong Japan at Pilipinas, no, na nagsanib puwersa po, no, o nagkaroon po ng ganyan mga agreement, posibleng yung ibang bansa din po, no, magkaroon din po ng iba't ibang agreement, no, pagdating po sa militarisasyon dito po sa Pilipinas, no. Doon sa mga agreements na yan, napakalaki po niyan, mga babayan. Marami pong makikinabang dyan. At hindi natin alam kung ano-ano yung mga intensyon ng iba't ibang bansa na yan, no. Pero makikinabang po ang Pilipinas dyan, lalong-lalo na, no, sa pagdepensa dyan sa West Philippine Sea kung sakaling may gagawing hindi maganda ang China. So yun po yung nakikita ko lang dito, no. So hindi naman po siya talaga totally preparation para sa isang malaking digmaan. Okay? Pero parang nandun na rin siya, parang bungad, no. Nasa bungad lang siya, no, depensa po, okay? Agreements pa lang po ito. Tingnan po natin ang balita. Pangamba na ilang grupo baka dumami pa ang kasunduan ng Pilipinas sa ibang dayuhang bansa kasunod ng Reciprocal Access Agreement kasama ang Japan. Posibleng manong may kinalaman ito sa paghahanda ng Amerika sa posibleng sigalot sa pagitan ng China. At para naman sa AFP, maling pananaw na hudyat ng militarisasyon ng bansa ang mga pinapasok na military agreements. Saksi, si Chino Gaston. Ayun, pasok. Hudyat raw ng mas marami pang military agreement sa mga dayuhang bansa ang binabalangkas na Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement o RAA na magsisilbing gabay sa mga sundalong Hapon tuwing may joint military training. Okay, so kung mapapansin nyo ngayon mga sangkay, marami na po ang nakikipagsanib puwersa sa Pilipinas. Tama yan. Okay? Tama yan. At kabilang po dyan, ang malakas pong puwersa na nakipag-alyansa po sa ating bansa, ang dating kalaban ng Pilipinas, walang iba kundi ang Japan. Sa pamamagitan po nitong Japan PH RAA. At ito daw po ay hudyat na mas marami pang military agreements na paparating. Nito lamang mga sangkay, hindi ko alam kung may oras pa po tayong i-discuss yan sa isa mismong vlog. Ang Germany di umano ay nangako ring susuportahan ang Pilipinas sa anumang banta. Alam naman po natin kung ano pong bansa ang may banta sa atin. China lang naman, di ba? So ito po yung tinitingnan ngayon ng mga eksperto na baka ito na nga po ay pagre-ready ng Japan, United States of America, kasi kampi-kampihan na nagkakaroon na po ng mga alyansa ngayon, panibagong mga alliance. Okay? Maalala natin mga babayan, during World War II, no, meron pong tinatawag na alliance at saka yung Axis, no, yung Allied Forces saka yung Axis Forces, na kung saan yung Japan, no, ay kasama po, no, doon sa Axis, no. Ang kakampi nila yan Germany. Okay, so magkakampi talaga yan sa Axis, no, at ang mga kalaban nila, no, yung mga Allied Forces nga, di ba? So tuloy natin to, no. Na kumakampi sa ating bansa sa pangunguna po ng United States of America. So, tingin nyo ba, kayo, kung tatanungin ko kayo mga sangkay, tingin nyo ba ito talaga ay hudyat ng mas marami pang military agreements na preparation for World War III? Well, i-comment nyo po ang inyong mga opinion sa ibaba. Ito ang pangamba ng ilang sektor na nakikita ang kamay ng Amerika sa mga ganitong kasunduan. Posibleng naghahanda na raw kasi ang US sa posibleng sigalot sa pagitan ng China dahil sa Taiwan. Sa ngayon, pinaplansya pa ang ilang detalye ng RAA bago tuluyang pirmahan ng Pangulo at ratifikahan ng Japanese Parliament. Okay. So, hindi pa pala ito napipirmahan ng Presidente. It will not be long, perhaps, because some NATO countries like France are also interested in opening up talks on visiting forces agreement. Grabe. So, ang gagawin kasi nila mga sangkay, magbe-military operations dyan po dyan sa West Philippine Sea. Dyan po mismo sa may mga sigalot na yan. So, maraming mga bansa nag-ano na mga sangkay. Australia, di ba? Ano pa ba? Amerika.
At ano pa ang susunod mga sangkay after na itong mga malalaking bansa ngayon, mga superpower nation na nakikipag-alyansa na po ngayon sa Pilipinas. That is why marami po mga expert ang nagsasabi na ito ay magli-lead to war. with the So hindi naman siguro no maglilid agad sa World War III no. Huwag naman nating i-ano agad na mapupunta ito sa isang gera. So pag sinabi kasi nating gera, no parang pag sinasabi natin maglilid ito sa isang war, no parang ginugusto natin no na pumasok no sa isang gera. Well, ito pong mga agreements na ito no isa posibleng maging depensa lang po. No, suportahan ng iba't ibang bansa no sa militarisasyon at the same time sa mga economic no may mga economic na usapin din po diyan no hindi lang po basta sa militarization no hindi lang po basta sa joint military exercises no may usapang pang-ekonomiya rin po no na maipapasok po na pagdating po diyan. Okay, so tuloy natin hindi lang po basta paghahanda sa gera. Philippines, now using as model the Philippine VFA with the United States. War planning is not just limited to its presence within each of these countries. All of them are integrated. And the movement of forces is something over which our countries do not exercise any kind of control. Maging ang ilang mananaliksik sa Japan, naaalarma sa inaasta ng kanilang bansa. Ito mga expert na mismo doon sa Japan. Tila baga nakikita po nila ngayon mga sangkay na even this country ay nasa preparation na po for war, for battle. Na mula katapusan ng World War II ay umiwas sa pagpapalakas ng militar alinsunod sa kanilang post-war constitution. Pero noong 2012, binago ng Japanese Parliament ang polisiya at pinayagan ng pagdagdag ng kakayahang labanan ang mga panlabas na banta. The U.S. military is in the Philippines, repressing supplies, building up its fleet and ground forces, providing rest and recreation, refueling, repairing, and servicing, all of which are the display of military power and invite war, if not war. Para naman sa AFP, maling pananaw na hudyat ng militarisasyon ng bansa. Ito, mula po sa AFP. Ito naman yung paliwanag ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga pinapasok ng military agreement sa ibang bansa. Sa huli, para daw ito makatulong sa pagtaguyod ng sariling soberenya. There is no militarization because these are activities that will just strengthen the capability of the country to defend itself. Dati nang tinawag ng China na pang-uudyok ng kaguluhan ang pagbayag ng Pilipinas na makilahok sa mga joint military operations sa West Philippine Sea, ang mga bansang US, Japan, Australia at iba pa. Para sa GMA, Okay. So kung ngayong tatanungin ko mga sangkay, what do you think? Ano ba ang naaamoy nyo sa agreement na ito? Tingin nyo ba mga sangkay, katulad din po ng mga expert ang inyong naiisip na ang Japan, Amerika at Pilipinas ay naghahanda na po ng digmaan, kaya ino-open na po yung mga panibagong alyansa sa panahon natin ngayon sa iba't ibang mga bansa? Alright, so yung mga babayan, no? Well, ito para sa akin, no? In preparation lang po yan, no? Hanggat maaari, umiiwas din po talaga, no? Sa isang malaking digmaan ng buong mundo. No? At nakikita naman natin, no? Na talagang walang mananalo sa mga digmaan na yan, no? Ito is in preparation po dahil nga po dyan sa mga ginagawa na yan ng China, no, diyan po sa West Philippine Sea. Okay, so kung wala namang ginawang ganyan ng China diyan sa West Philippine Sea, well sa tingin ko tuloy-tuloy lang naman, no? At kung hindi naman nila sisilipin palagi, no, yung mga agreements ng Pilipinas, no, sa iba't ibang bansa, no, ibig sabihin lang po na okay lang sa kanila at walang problema sa kanila. Pero ang tanong diyan bakit nila sinisilip, no, yung mga visiting forces agreements o yung mga agreements na pinapasok ng ating bansa sa iba't ibang bansa, no, like sa Japan, Australia, di ba? Ba't nila sinisilip, no? Siguro natatakot sila, no? Ano sa palagay ninyo mga kababayan, no? I-comment down niyo diyan sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yang pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel at kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share at comment just sa comment section. Kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.